Mga idol, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. So unang-una ay nagpapasalamat nga pala ako sa ating mabuting kaibigan, kasangga at kumpare na si Kabenjo. So yun mga idol, naipagkalob sa atin ni Kabenjo kahapon nang tayo ay pumasyal sa kanyang tahanan sa Laguna. So yun, napagkalooban niya tayo ng isang napakataas at napakalakas na klase ng gamit. So yun, maraming salamat paring Benjo. Naiilang man akong tawagin na kumpare sa iyo kasi lubos na mga matatanda kayo sa amin bilang mga mag-aanting at kayo na yung parang mga tatay-tatayan ko na noon. Sa mga hindi nakakaalam ng kasaysayan ng namin nila Kabenjo, ay sila Kabenjo ay kasamahan ko po dati sa Harimbakal, sa Habakasi. Isa sa mga umalalay, naggabay at nagwasto at nagtama sa akin sa lihim na karunungan na masasabi natin na mga pundasyon sa espiritual. Kung wala ang Kabenjo, kung wala ang Nick Banayo, kung wala ang mga Lamurok Melam, walang gamutan online o walang pasampahan. Sila ang mga pundasyon at mga nagsimula niyan, nagpasikat ng mga gamutan na yan, ng mga pasampahan at gamutan. Dahil nung unang panahon ay alam naman nating lahat na ang panggagamot ay pag-aalbularyo lang. So walang gaanong gumaganap ng pasampahan. So ang nagpasikat niyan, isa ang pundasyon na Kabenjo, Nick Banayo at Lamurok. Yan ang mga una talaga na mga nagpasikat sa social media. Kaya kung wala yung mga tao na yan, ay walang gamutan ngayon sa Facebook. So yun, ipinagpapasalamat ko lang at kinararangal ko na mapagkalooban tayo ng ganitong klase ng gamit. So dito may mga babanggitin ako mga pangalan sa inyo para naiintindihan nyo kung bakit nasabi kong isang napakataas nito. Kung mapapansin ninyo, nandito yung pangalan ng tatlong persona at nakikita ninyo tatlong persona. So may makikita kayo na tatlong kamay at isang mata. So yung alam naman nating lahat na yung mata ay mata ng Infinito di Diyos na tinatawag na solo ojos. So familiar tayo dyan, pero dito sa tatlong kamay hindi tayo familiar. Kung mapapansin ninyo ito, ang kasa ng Kabenjo ay kamukhang kamuka ng kasa ko na ginamit sa Banahaw. So naipakita ko na yung video nito, hindi pa siya nakokonsagrahan, pinatangan ko o pinahawak ko sa isang member ko, tsaka ako pinagtataga. Hawak-hawak lang niya ito, ay hindi tinabla ng taga nung mahal na araw. So ginawa kong testingan yung aking member. Pero dahil nga alam niyo sa tiwala at pananampalataya din ng miyembro ko, ay hindi man lang siya nasaktan. So hindi bukod doon. Kasi alam naman natin na ang tatlong persona ang nagbabasbas. Alam natin yan, na tatlong persona, yung Ama, Anak at Espiritu, ang nagbibigay ng kapangyarihan at basbas sa lalong-lalo na kagamitan at katawan ng tao. Kaya tiwala din sila nung ipinahawak ko to. Wala nang chichiburecho, wala nang ora-ora, ay agad nating tinesting sa katawan ng tao kung talagang tatablan ng taga o hindi. So, napanood nyo naman yung video kung anong taga ang ginawa ko. Talagang hindi basta taga lang. So, sa kapaliwanagan dito, ito ay tatlong persona nang basbasan nila ang binasbasan ng tatlong persona ang Infinito di Diyos. So, nakita nyo naman sa medalyon ko sa isang medalyon natin kung paano binasbasan ang Infinito. So, yung pinapaliwanag ko kanina kung paano binasbasan ng Infinito, kung makikita ninyo dito sa medalyon ko na puso ng Infinito di Diyos, ito ay puso ng Infinito di Diyos, tinatakpan ko lang sapagkat may mga letra dyan na bawal talaga ipakita o mahayag. Ito yung bato at ito yung kasalitang winika niya dun sa bato upang siya'y makalaya. At mapapansin natin dyan, ang Infinito di Diyos ay hindi nakakulong sa bato. At siya ay kausap ng Ama at ng Espiritu. At nakikita natin yung palaspas o yung palmera ay nasa gitna. Yun yung pinambasbas at pinambinyag sa kanya dyan.
sa bagong pangalan na Infinito de Diyos. Dahil nung siya ay nakakulong sa bato, lagi nating, hindi lang ako nakikipagtalo kahit kanino, dahil nakasanayan na naman ninyo na tawagin talaga na yung medalyon ng 4 ebanghilistang harap, ang likod ay may infinito na nakakulong sa bato, na sanay tayong tawaging Infinito de Diyos. So hinayaan ko na lang yon dahil iyon ay kasanayan na ng tao. Pero ang katotohanan, kapag siya ay nasa loob ng bato, siya ay si Encanto de Diyos dahil nakakulong pa nga sa bato. Yun ang tamang kapaliwanagan doon. So ito, matatawag siyang Infinito de Diyos dahil siya ay binasbasan dyan o kausap ng 3 persona. Yung tinatawag ng kapulungan ng kalangitan, ng pagbasbas ng panibagong pangalan at basbas ng kapangyarihan ng kaitastaasan. So hindi na siya dito kaliwa. Kasi alam naman natin na ang Infinito de Diyos ay Encanto at ang Encanto ay kaliwa. No, sa kanyang dating kalagayan, ang kanyang kalagayan ay Encanto de Diyos. So nung binasbasan siya ng Ama, Anak at Espiritu, ay binigyan ng bagong pangalan sa pangalang Infinito de Diyos. So yan yung tunay na Infinito de Diyos dahil kalayaan. Malaya na siya dun sa batong kanyang pinagtataguan na tinatawag na Bato Omo. So yun yung klase ng kapaliwanagan. So sa mapapansin natin, kaya natin na ipakita ito, ipinapakita ko lang sa inyo na ang binabasbasan dito ay yung mata. Yun yung mata ng Infinito de Diyos o tinatawag na infinity. No? At itong 3 kamay na to ay sumasagisag o lumalarawan sa 3 persona na Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu. So yun yung 3 persona na nagbasbas sa kanya. Kaya nakakita tayo ng 3 mata dito na ang kahulugan ay 3 persona. Lalo na kung igaganyan natin yan. No? Yung triangle ay hindi na nakabaliktad. So yan. Kaya siya tinawag na baliktaran. Balance ang tawag dito sa klaseng ganitong medalyon na hexagram. Kapag ka meron siyang 3 persona. So, kaya natin ay paliwanag yan dahil makikita natin sa kasa ng Cabenjo ay kapareho din talaga ng kasa natin na ginawa. So, similarity. Pero, sabi ko baka aksidente lang yung idea namin dalawa at talaga naman, alam naman natin, no, malalim naman talagang aral ng Cabenjo. No, hindi natin maitatago yan o may kukubli dahil mga nauna sa atin yan. Sabi ko nga kanina, yan ay mga pundasyon. Bukod doon, nung tinignan ko dito sa likod, dito na ako nagulat sa kasa ng Cabenjo na ipinagkaloob sa atin. So kung makikita ninyo, parang meron siyang ipo-ipo. Ngunit yung ipo-ipo niya ay pasalungat ang ikot. No, ang kadalasan ng ikot natin, ang rotation, yung tamang ikot ng orasan, yun yung sinusunod natin. Ngunit ito ay pasalungat. Nung tinignan ko, ikinagulat ko yung nakalagay dito dahil etong nakikita ninyong aklat sa harapan ko ay hindi kayo gaanong pamilyar dito pero i-explain ko sa inyo para naiintindihan ninyo. Bihira ang tao ang gumagamit at nakakaintindi ng life-death manifestation. So ito ay nagmula naman sa aking naging tatay-tatayan din. So kung nasabi ko nga sa inyo ang Cabenjo, parang tatay-tatayan ko na din dati yan. No, kahit si Cabenjo ay alam niya na parang anak-anakan din yan ako noon na nagbigay sa akin ng guide at kapaliwanagan sa spiritual. Hindi man ganun kayabong o katagal yung aming pagsasama ng Cabenjo, pero masasabi natin na isa ang Cabenjo sa mga pundasyon kung bakit narito rin ako ngayon sa spiritual. So, yun mga idol, may paliwanag ko lang. Ito naman ay nanggaling sa aking tatay-tatayan na si Reynaldo Yap, na founder ng Harimbakal Anti-Crime. Harimbakal International pala, sorry. I-correct ko lang. Iba pala yung sa Anti-Crime at Harimbakal International. Yung Harimbakal International ay binuo ni Tatay Reynaldo Yap. No, yung Harimbakal International. So, iyon yung nagkaloob sa akin ng orasyon na to at sinabi sa akin, pagkakalubang kita, ngunit ikaw na ang bahalang magpagana. So sa aking pagkaunawa at pag-aaral sa klase ng orasyon na ito, ay malaking bahagi ito sa aking pagkatao. Kung bakit balanse ang aking buhay sa ngayon. So nakikita natin sa kanyang titulo, Life and Death Manifestation. So lalim yung kahulugan niya. Nagulat ako, akala ko dito lang nagkakahawid yung kasa namin.
pagdating dito sa harapan ni Kabenjo, pero nung sinilip ko na yung likod, ito ang ikinagulat ko. Sa totoo lang mga idol, maraming nakakakita nito sa libro, ngunit hindi nila nauunawaan kung paano ito pagagalawin at paano ito, para saan ito gamitin. So magbibigay ako ng ilang bahagi na kapaliwanagan sa mga orasyong ito, ngunit hindi ko ibibigay yung lahat ng detalye kung paano siya pinapagana, dahil ito po ay napakadelikado. Sabi nga dito sa aklat na to, ito ay bumubuhay at siya rin ay pumapatay. Kasi ang life and death manifestation mga idol na nakalagay dito sa kasarin ng Kabenjo, no? Ito ay nakakapanggamot at gaya ring puminsala. Pero nakadepende sa taong pipinsalain mo. Ang life and death manifestation ay pumipinsala sa mga taong namiminsala lamang sa iyo. So hindi siya matatawag na tigalpo o pangkukulam, ngunit matatawag itong isang uri ng malakas na orasyon na nagagamit sa ritualan kung may pagkakasala sa iyo ang tao ay tatablan ng life and death manifestation. So bukod doon, ito rin yung bahagi na sumasalungat sa mga bagay na mali at umaayon sa mga bagay na tama. So kung makikita ninyo dyan, mahirap ipaliwanag tong mga tinatawag natin nakadaloy sa buong paligid niya. Itong nakapalibot na to, hindi ko na ganong bubuklatin dahil yun yung nasasakupan ng tinatawag ng life and death manifestation. So ang sinasabi dito, ito ay sumasalungat dun sa mga bagay na mali. Kung halimbawa, ang ginagawa mo ay mali, ito ay salungat. Kaya baliktad ang ikot nito. So ganun din yung nakita ko rito ay pasalungat ang ikot. So hindi siya umaayon dun sa mga maling bagay na ginagawa. Ngunit bumabalanse ito sa tinatawag na balance or equal. Ito ay kapangyarihan ng mabuti at kapangyarihan naman ng masama o itim na kakayahan. Ngunit hindi ito tatalab sa mga tao na walang pagkakasala sa iyo. Yun yung kakayanan ng life and death manifestation. So, matas na isang uri ng orasyon siya na hindi gaanong kapansin-pansin at hindi inaano ng lahat. Ngunit ito, sabi nga natin, ito ay the balance and equal. So kung tangan-tangan ninyo ito, kung naiintindihan ninyo, napapagalaw ninyo, napapagana ninyo, ito ay magiging balanse ng ating pamumuhay. Hindi ang buhay ng tao na nagtatangan nito ay hindi mapupunta sa klase ng tao na pinakamahirap o pinakamayaman. So nandun ka sa bahagi ng kalagitnaan na tinatawag nating balance o equal. Hindi ka mahirap at hindi ka rin mayaman. So, ayun, yun yung kapaliwanagan dito at nakakagulat dahil ang life and death manifestation ay hindi basta-basta napapagalaw din ng kahit sino. Ngunit nagulat ako sa pinagkalob ni Kabenjo, talagang hindi maipaliwanag. So sa mga kasahan ko sa medalyon, hanggang sa kasa niya sa likod ay may pagkakawid. So, yun mga idol, kahit ang orasyong ito ay makuha ng sino man o makopya ninyo, walang problema doon. Ang pinakalihim nito ay matutuklasan ninyo sa pagganap, sa pagsasaliksik. Unang-una ang magpapaliwanag dito yung mga matatanda kung paano ito pinapagana. Kaya nga sabi natin, maraming sinusulat sa libro ngunit hindi nauunawaan ng tao. Kaya sinasabi natin, kung hindi ninyo kaya yung mga uri ng orasyon, yung matataas na mga orasyon, nataglayin, unawain, intindihin, paganahin ay wag nating ipilit sa ating sarili. Dahil kung minsan, hindi lang tayo ang nagpapagana nito. Namimili ang mga orasyon kung kanino sila gagana. Kasi meron tayo sinasabi mga bantay. Dahil kagaya ng sinabi ng Kabenjo at pinaniniwalaan namin lahat na ang salita ay buhay at ang salita ay buhay. So, yun yung klase ng kapaliwanagan natin dito. Mga buhay na salita na ibig sabihin may nagwika. So hindi naman yan basta maisusulat lang kung walang nagsabi o walang nagwika. Kaya ang mga orasyon ay dapat nating pakaingatan, wag nating hayaang balahurain o gamitin nang basta-basta na lamang nang hindi natin naunawaan at naiintindihan. Sapagkat ang mga orasyon at mga matataas na lihim na karunungan ay kapahamakan. Kung kaya mapapansin ninyo, maraming mga balagbag na mga bago sa spiritual na hindi
nauunawaan ang mga bagay-bagay na kung minsan ay matataas na ang kanilang mga tingin sa kanilang mga sarili sapagkat sila ay nakatutong makabasa ng lihim na karunungan, makapagpaobra ng bahagya, makapagpagana ng kaunti, ngunit ang nakikita nila sa kanilang sarili ay kagalingan. So hindi po ganun ang spiritual, may mga malalim yan, may mga tinatawag tayong antas, may mga tinatawag tayong kinalalagyan, ngunit bagamat ganun pa man na may mga antas ang spiritual, ang dapat na hindi mawala sa atin ay yung kagaya ng sinasabi ng Kabenjo, yung salitang respeto, no? Sa atin mga nagsisimula pa lang sa spiritual o sa ating mga nasa spiritual, matagal man tayo o bago sa spiritual, yung salitang respeto ay dapat wag mawawala. Yung mga nauna sa atin, yung mga pundasyon ng spiritual, kung bakit tayo naririto ngayon, kung bakit may gamutan sa Facebook ngayon, wag nating kalimutan yung mga tao na ng mga nagsimula at mga pundasyon sa spiritual na tipo na kung minsan ay tayo pa yung matatapang at higit na mas makapangyarihan sa kanila. Ngunit gaya nga ng sinasabi natin, wala namang makapangyarihan dito sa lupa, kundi ang Diyos Ama lamang. Ngunit yung salitang respeto dun sa mga matatanda na nauna sa atin at may taglay na karunungan at kapatunayan na, ay wag nating suwagin. No, sa halip ay irespeto natin sapagkat kung wala sila ay wala tayo ngayon sa spiritual. So yun lamang po mga idol, ipinaliwanag ko lang sa inyo ang kapaliwanagan ng iisang medalyon na to, ngunit may malalim na kahulugan at may malalim na pinaghuhugutan ng kanyang kapangyarihan at kaunawaan. Sa lihim na karunungan, nawa ay nakapagdagdag ako sa inyo ng kaalaman at mabuhay po tayong lahat ng mga nasa spiritual, maging sa mga nag-aaral pa lamang. Lagi po tayong nating tatandaan na lagi tayong magpakumbaba at manatiling nakatapak ang ating mga paa sa lupa. So yun lamang po, mapagpalang umaga sa lahat.